yung malinis-linis pa siya kasi ginawan talaga ni Julius ng tulda. Nung ma-rescue namin ni Vince, ginawan talaga siya ng tulda doon sa may damuhan, sa may kahuyan-kahuyan, tapos may damuhan, makulimlim doon. Siguro ganun ang pangyayari. Bakit inalagaan talaga ni Julius? Hindi naman niya talaga alagaan yan kung wala siyang pakinabang. Kamang pangutanon siya, no? Ganahan man ka ni Julius. Gaan man ko permantig kula po. Unsa pa? Anong ganahan ko? Ganahan sa gawas hangin niya. Di ko ganahan sa kuan. Ano tayo mga anak? Sana amang ka. Ako na lang, di na lang na sa iyo. Anak sa musito yun sa ako ah. Pero sa Sabi niya niya, pa. ano nga daw, drugs, rugby, ano siya ba? O yan, diyan na lang sa kamay ni Julius yung mga testimonya na niya. So ngayon kasi gusto ko siyang Kasama sa bawat hakbang, mga kaibigan na walang iwanan. Master Kindred, salamat sa tiwala. KTV Angels, solid na barkada. Salamat sa inyo sa bawat araw ng tulong. Good vibes ang dala sa bawat pusong pagod. Arnel Bayat TV para sama sa to, pagmamahal at saya hanggang dulo. Lahat ng biyaya ibinabalik sa masa, tulong at ngiti, yan ang ating pruweba. Master Kindred Angels at buong tropa, tayo'y liwanag sa bawat problema. Pag kumilos ang puso, sigurado ang ginto. Di kailangan ng yaman, basta pusong totoo. Kapit bisig tayo, sabay sa pag-ikot. Pag-asa't kabutihan, laging umiikot. KTV Angels, lakas ng samahan. Master Kindred, respeto, dangal. Tulong sa kapwa, walang kapantayan. Ng aral na tunay na buhay. Salamat sa inyo sa bawat araw ng tulong. Good vibes ang dala sa bawat pusong pagod. Arnel Bayat TV para sama sa to, pagmamahal at saya hanggang dulo. Tuloy ang kwento, tuloy ang laban. Kapit kamay, walang iwanan. Dahil sa inyo may bagong sigla. Salamat sa tiwala, sa puso ko'y biyaya. Salamat sa inyo sa bawat araw ng tulong. Good vibes ang dala sa bawat pusong pagod. Arnel Bayat TV para sama sa to, pagmamahal at saya hanggang dulo. Arnel Bayat TV. Salamat Master Kindred at KTV Angels para sa bawat ngiti, bawat pag-asa. Tuloy ang kwento ng pagmamahal. Sa bawat tahanan, may ngiting nadarama. Pagmamahal ang hatid, sa puso nagmula. Kung may problema, huwag kang mangamba. Arnel Bayat TV, laging kasama. Pag-ibig ang dahilan, pag-asa'y ating hawakan. Arnel Bayat TV, liwanag
kaibigan, nandito na kami sa bahay ni Marilyn. Kaya punta namin yung anak niya dito. Liwanag ng pag-ibig, di mawawala kailanman. Ayan, nandito na tayo. At malasakit, Arnel Bayat TV. Dali. Ate si Madam Aning. Madam Aning. Bisa na lang ito bisita, Madam Aning. Wala pala dito anak ni Marilyn. Ate ni So ano ba? Ayan, wala pala dito anak ni Ate Marilyn. Ano? Si ano ba? Dili kaya. Si ano ba? Si ano? Nakausap ko si Marilyn. Marilyn ba to? Manilin. Oh, Manilin po. Nakausap ko. Yung palaboy. Oh, lagi. So ano bang istorya niya ni Manilin? Bakit pwede bang malaman kung okay lang? Hindi rin ito. Maayo na. Para alam ko kung paano simulan yung ano ba, yung istorya para alam natin paano i-handle, no? Paano nagsimula si Manilin na ganyan? Kuan mo din na, diri na sa akong kamatanda ko. Tapos, kanang iyang lola, anak yang akong mama na datan, dili ganahan ibutang sa ako, Tapos yan, nang i-transfer siyang lola siya, ito, Ito dapat sa, dapat. Dapat sa nagdimo siyang meat. Sa abunda mo siguro to. Ayun, oo. Sa akong bersyon, pag uming kasal, Tapos, ah, ikaw na nagpalaki. dili Ay. pod. Ang edad ana is 7 man siguro, 11 o 7. 12, anak. Ana, oo. Kaya masugo naman na mo to magkabog tubig nga kanang galon. Nautusan na. Pa mapalit. Okay na mong Tagalog? Oo, Okay na? pwede Para pwede mas rin, oo. Viewer natin mga Tagalog. Nung karamihan. kuan, Oo. nung bago kami, bagong kasal kami, siyempre kami lang dalawa. Yung kapatid niya si Manilin, kapatid sa ina, nandito na sa amin. Diba, bale, siya yung kuan tsapero namin. Mautusan ng bili ng sabon, bili ng ulam sa tindahan. Kasi marami kasi sila na kapatid niya sa pangalawang ama. Kaya yung Manilin at saka yung isa pa yung yung isa pa si Litong, yung dalawang lalaki pero hindi talaga nagtagal sa bahay. Yung talagang nagtagal sa amin, sa kamay namin, yung Manilin na yan. Tapos siyempre lumipas yung mga panahon, kinuha yan ng tiyahin, kinuha ng tiyahin, no? Di ko na sa akong ama-ama kay Kinuha pala ng kinuha pala yung kuan. Transfer po sa iya igsuon. Kinuha pala ng tunay na ama yung papa niya talaga, patay na ngayon. At saka iniwan naman doon sa kapatid sa kabila yung kapatid ng tatay niya. Nang magdalagita na, nagbalik na sa amin ng dalagita na. Yung hanap buhay kasi namin sidewalk vendor lang. Sama-sama sa kanya sa tinda. Tapos nagkaroon ng kaibigan, nakapagtrabaho ng kasambahay diyan sa may yung may tulay sa baba ng tulay, yung lumang bahay diyan, lumang bahay ng Resurrection yata yan. Hindi namin masaya ako kasi yung mga hihingin niya hindi na namin ibibigay kasi siya na ang bibili. Naitrabaho naman, may sahod. Tapos minsan magbili pa siya ng ulam, yung mga gamit-gamit, sabon, makabili na siya. Kumbaga sa kuan, tulong-tulong na siya. Siyempre may trabaho, magkaroon ng kaibigan, nagkabarkada. Ngayon nagkanubyo. Pag sahod niya, minsan hindi na uuwi ng bahay.
minsan uuwi, magbihis lang. Kalaunan, hindi talaga nauwi ng mga isang kinsinas, no? Nawala, no? Ang kabalo na sa mga naman. Oo, yung mga parte-parte na. Bisyo na. Oo, may bisyo na. Tapos, nabalitaan na lang namin na natanggal na pala sa trabaho niya. Tapos, doon na lang nakipanuluyan o pasyal-pasyal na sa kaibigan. Tapos, pinauwi namin. Pinauwi sa bahay. Tapos, gano'n na. Umuwi naman siya. Oo, umuwi. Pabalik lang sa tinda. Kaya gusto man sa Manila. Obserbahan na lang namin na hindi na siya palakibok. Parang upo na lang siya. May ano na siya, parang may nakaramdaman na, may ano na siyang gano'n. Eh, Nagbabago na yung mood niya. Oo. Pero sabihin lang namin, inisip lang namin na baka pagod, galing sa malayo o baka naproblemahan kasi nawala ng trabaho. Pinabayaan lang namin para malimutan niya yung kuha niya, isinama sa pagtinda-tinda. Obserbahan namin sa tinda, tulala, tapos biglang tutulo yung luha. Tulog na lang sipon niya luha. Tulo yung luha, hindi lang niya pupunasan. Wala Nakaganon lang. lagi ang trapo na. No? Kuan sa may slaughter, sinabi na baka kuan daw kinabagan o yung binuyagan ba, pinakuan namin, pinahilot. Tapos kuan, hindi naman nagkaroon ng alibyo. Walang pagbabago. O walang pagbabago. Sakto naman sa kain, ay kuan. Tapos minsan nakawala. Hindi nakawala na naglaboy ba? Tapos sinundo ko, kinuha. Nung nakuan talaga, nabigla ako sa pangyayari kasi galing kami sa tinda, nagluto pa ako ng hapunan. Tapos siya pa yung una kong hinainan. Bigla na lang dinuhos yung kuan, ulam, tapos sinuntok ako. Oh. Yan talaga, pagkuhaman, yan talaga naobserbahan na namin na wala na siya. Sa sarili. May kakaiba na sa kanyang ugali. Hindi. Ayun, lumayas. Hindi pa yun nabuntis, lumayas. Lumayas na siya kasi yung mga kuha namin, mga kapitbahay namin, parang kuhan ba, maghahara siya. Hindi, pinabayaan na lang namin lumayas kasi minsan punta sa kanyang kabilang kapatid. Tapos, kuha namin yan, talagang hindi ko yan pinabayaan. Sinumbong namin yan sa barangay. Yung Kapitan Berdera pa, namatay na ngayon. Tapos nagfile kami ng papel para mabigyan na siya ng kuan, yung charity, yung libre sa gobyerno. Tapos nang makumpleto ang papel, biglang sulpot yung kapatid niya, si Litong. Anong pangalan ni Litong? So anong ginawa ng kapatid? Kinuha kasi siya raw daw ang mag-asikaso. Kasi bakante daw siya masyado, kami daw busy. May mga bata pa tapos Yan ang gisulod daw sa kuhan mental sa Ginoo. Lukso man daw na. Pinasok sa mental. Sa makatuwid, nadala siya sa psychiatrist, napatingnan siya. Nilukso. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi. Basta ang sabi niya, yung inusisa namin talaga, umikot sila ng tibuok Pilipinas. Tapos yung papel na nakumpile namin, ginawang palapirahan. Tapos nung masaid, Sino ang gumawa nun? yung matandang kapatid niya, si Litong, Ginamit yung parang para solicit, parang donasyon, pinang-solicit. pinang-solicit talaga. So nagagamit nga. Nagamit talaga kasi kuhan yun legit yun. May pirma ng barangay, tapos kuhan. Tapos nung masaid na siguro, iniwan lang siya sa terminal. Tapos kusa naman siyang umuwi sa amin. So paano siya nagkaanak? Paano siya nabuntis? Nabuntis nga kasi kinuha naman nung kapatid nito, yung matandang kapatid na taga Bayugan. Pure niya nagsuon. Kinuha naman doon yung talagang matanda sa kanila. So doon siya nabuntis sa Bayugan? Doon na kasi mga isa katuig mo to siya dito, no? Dugay siya sa akong kamot na buang, mga unong siguro. Ako nisalig lang ko kay Anim mga na? Mga unong katuig akong umatiman sa iyaha. Nisalig lang ko kay di gud siya maburos. Ulakaw. Ihatod man sa driver sikad ko. Nay nangita diri so Anita daw suto asa to. Ako ano man na ni sakay. Ako na lang mo plite.
Kuha sa magigikan, kung di na maunahan lang. Jadi, unaw na po ko na buros. Wala ka kuha na. Sige magkatawa. Wala lang ko nagunaw na. Yatang na ako sa igsona ko, dito na buros. Ano ba? Yung lalaking nakabuntis sa kanya, Hindi Na-identify. hindi yun si Julius, hindi mahayag sa mahayag. Basta maburos. Sa bukira ng mahayag talagang nandoon. Tapos naipagtanong namin sa mga kapatid nito, sa asawa ng kapatid niya, kasi maraming kakilala doon. Ang sabi, may dugong pagka-Muslim daw o Muslim na pure. Tapos sa susunod na taon, nung nagkabakasyon sila doon, nakapasya kasi birthday, tinanong, ang sabi, namatay daw sa COVID. Pero natin naungan sa iyang anak dito. Lalaki ba nga mga rasahi kuan. Magyud kilay sa kang ikang. Pahinante daw. Magyud yung pahinante. pamalit. Ano siya, Black yung beauty ang tao. kamukha Ang no. tanaw lang ko. Ang ilong dai diha man sa ko isoon. Ang ilang yung kilay o kanang hamil kay pag-aana pa porma ba tapos black beauty. Ano ko na daw. Kamukha ni Ikang. Pero Tungka ganyan. sa ngayon, ano ba yun, yung doon base doon sa napanood yung video na parang ngayon naman ang nangyari diyan kay Julius, parang ibinubugaw siya doon sa mga ibinubugaw siya doon sa mga pedicab driver, mga sika driver. Noon, yung mga nakaraan siguro, yung malinis-linis pa siya kasi ginawan talaga ni Julius ng tulda. Nung ma-rescue namin ni Vince, ginawan talaga siya ng tulda doon sa may damuhan. Sa may kahuyan-kahuyan, tapos may damuhan. Makulimlim doon. Siguro, ganun ang pangyayari. Bakit inalagaan talaga ni Julius? Hindi naman niya talaga alagaan yan kung wala siyang pakinabang. Kamanggang pangutanon siya no, ganahan man gyud ka ni Julius. Gaan man ko permanente ko lapo. Unsa pa? Anong ganahan ko ganaan sa gawas hangin niya. Di ko ganahan sa ko ano tayo mga anak. Sana amang ka, ako na lang diya na lang sa imo ana sa musito gyud sa ako Yun nga, ang Pero sa sabi niya, mayabang. ano nga daw, drugs, rugby, ano siya ba? O yan, diyan na lang sa kamay ni Julius, yung mga testimonya na niya. So ngayon kasi gusto ko siyang mapatingnan ba? Oo. Kasi ang problema kasi kung sakali man pag meron siyang gamot, paano mapainom ang maintenance niya? Dito siya, bahay. Kasi yan si mas maganda yung kuya, pansamantala. Gawan siya ng sarili kulungan. Habang pinapainom ang gamot sa kanya, kailangan niyang gawin ng sarili niyang kwarto na hindi siya makakalayas kasi para lang sa gamot, ipatake natin yung gamot. Kasi kahit obserbahan natin sa loob ng isang buwan, kailangan hindi siya makaalis dito. Kasi pag pinainom natin ang gamot yan at layas ng layas, useless kasi maraming bawal. Tapos inom na, Inom, bawal, sigarilyo, bawal. Tingala kay ko sa iya nga uban na siya ni Julius kay muinom ko lapon sa man na imong gawiran. Maliro ka. Pinamik. Lalo naman may pinamik. Ano man ka? Inom gay ka kay gusto nimo mawala Ngayon, yung problema. subukan natin kuya kasi ako willing man akong siyensya. Madali lang yan kasi marami na akong tinulungan na mas worse pa sa iya ha. Pero gumagaling naman, okay sila. Okay. Basta inom lang ng gamot. Meron kasing para sa brain repair, meron din para dun sa pamparelax sa isip, pamagana sa pagkain, vitamins na rin yun. So maobserbahan natin sa loob ng isang buwan, kahit 1 week, maobserbahan natin yan. Pero dapat hindi siya makaalis. Yan yung gusto ko kaya para may So man ato na. magkaroon ng yung trabaho ng gamot ba makita natin. Mahirap kasi yun, pag-inumin mo, tapos lalayas. Hindi natin mamonitor kung, kasi unang-una ang bawal dyan, soft drinks, kape, yung mga ganyan. Alalo ang alak. Kaya bawal talaga yun. So sayang naman, ang mahal pa naman yan. Ang gamot pa na is mahal. Sugan, ang kani kayo, nana pong sungayan no, mo ana na. Ay pa na sungayan din. Kasi yan kasi habang ngayon, habang di pag-aano, ilang taon na siya? Mga ganyan? Sa mga 23 na yata yan. Baka sakaling kayanin pa. Wala, Subukan natin. wala namang masama sa baka sakali. Baka sakali na kayanin. Basta obserbahan natin isang buwan. Bilang ko siya ng gamot ng pang isang buwan, obserbahan natin. Ibita ko na na. Kani kung nagini siya tambal na makaya na to, dili ra gini pa kay. Tulad niya yun, Buang dia dai ra mo. yung anak niya, Siya dili siya buang. problema ko pa kasi hinihinga ng birth certificate. Tapos yung sinabi ko na special yung mama nito, mga kuwan. Ayan, saan na lang natin mga kuwan. Puro pag-enroll, puro temporary.
Kung baga Pwede ba sigurong akuin nyo na yun? Dili ko, dili na namin nilakad na namin yan. Eh, ano naman siya? Wala namang kakayahan yung nanay. Sa DSWD na yung DSWD. Nilakad na namin yan. Ayaw. So, illegitimate yung anak. Illegitimate child. Sa status niya ngayon sa eskwela, visitor. Oh? Okay. Dua man na sila. Dua. Pero Ang dalawa anak niya? Dili, dua na nila yang magguwang o yang kanamang hud Kayo ang nag-alaga. Oo, na nag-ati man ana. mula sa pagkabibi. Kamu, na may anak. Naa, pero murag ay tama raman makuha na ko muna ang tiil Opat. permente pisi ang pikas laba. 4 Ya lalaki. paghapon mudagan kung may nalan baka di mo makaya ya. Okay, sige. Meron akong dala dyan palang ano. May dala akong bigas saka mga groceries. Wala nito nil. Para ano ba? Ay si Manilin, kinausap ko kanina si Manilin. May mga noodles dyan. Naghasulid na. So, yan. Salamat sir. Yung usapan natin, mas maganda yun, mas maaga, mas maganda. Sige, trabaho una ko nila ang doon.